Kung tayo po ay magkakaisa, malulutasan po ang mga problema ng barangay sa baku-bakong daanan. Hinihikayat kong muli ang lahat na makilahok sa proyektong ito. Magtulungan po tayo para sa ikagiginhawa ng ating barangay. Maring Ana, nabalitaan mo ba na magkakaroon muli ng proyekto dito sa ating barangay sa ilalim ng programang DSWD Kalahi Seeds? Ano namang proyekto yan, Erwin? Magpapagawa na ng kalsada papuntang paaralan tsaka health center. Gusto ko nga sumali bilang isang community volunteer eh. Sali ka na rin. Gustuhin ko man, pero alam mo namang hindi na ako makapaglakad ng maayos gawa ng nangyaring aksidente. Hindi nila ako seseryosohin dyan. Ano bang pinag-uusapan yung dalawa at parang napakaseryoso naman? Ay, Aling Marie. Kinukumbinsi ko po kasi itong si Maring Ana na sumali bilang isang community volunteer doon sa proyektong gagawin ng barangay. Kaso ayaw niya po eh. Anong problema, Ana? Aling Marie, PWD na po ako. Paano po ako makakatulong kung ganito ang kalagayan ko? Ana, maraming paraan upang makatulong. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo at sa mga kaya mong gawin. Ganyang-ganyan din ang sinabi sa akin ng anak ko. Mabuti pa, ikwento ko na lang sa inyo. Sige po, Aling Marie! 5 taon na ang nakalilipas nang naaksidente ang aking anak sa kabilang bayan. Naapektuhan ang kanyang paglalakad matapos siyang maoperahan kaya labis ang sakit at pagsisisi na naramdaman niya. Ano nang gagawin ko? May silbi pa ba ako? Natatakot akong maging pabigat sa pamilyang ito. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang buhay. Tila ba sinagot ng Diyos ang katanungan niya. Binigyan siya ng pagkakataon na baguhin ang kanyang kapalaran at maipakita sa kanya na siya ay may silbi, may layunin pa sa mundong ito. Bis na bis po ata kayo ngayon, Ma. May lakad po ba kayo? Oo, nak. Pero dyan lang sa barangay hall. May pagpupulong kasi ngayong araw para sa eleksyon ng mga community volunteer. Ganun po ba? Ba't hindi mo ako samahan? Pwede po ba akong dumalo? Ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre, pwede ka. Sige na, magbihis ka na, baka mahuli pa tayo. Magandang araw sa lahat at maraming salamat po sa inyong pagdalo. Ngayong araw ay magkakaroon tayo ng halalan para sa magiging community volunteers ng ating Barangay Development Council Technical Working Group. Maaari na po kayong magmungkahi ng kandidato. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, Kap. Gusto ko pong imungkahi si Jose bilang chairperson dahil naniniwala ko pati mga kasamaan ko rito sa kakayahan niya. Tama! Kailangan ng proyektong gagawin natin ng isang leader na katulad mo, Jose. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa mukha ni Jose dahil hindi niya ito inaasahan. Hindi niya inaasahang may mga taong naniniwala pa rin sa kanya. Katulad mo, Ana, nag-alangan din siya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngunit sigurado po ba kayo? Aba, oo naman. May nais pa bang imungkahi ang iba? Wala na ba? Wala na po, Kap! Mukhang wala na nga. At dahil dyan, masaya kong binabati si Jose, ang ating BDC-TWG Chairperson. Ngunit natapos ang nangyaring eleksyon, pinagdudahan pa rin ng anak ko ang sarili niya maging ang kanyang kakayahan. Ma, pwede pa kaya magbago ang isip nila? Natatakot ako na baka kapag tumagal, hindi na nila ako seryosohin. Hindi ko nga alam kung paano ako magiging isang maayos na leader kung hindi ako naniniwala sa sarili ko. Bakit nga ba hindi ka naniniwala sa sarili mo? Dahil ganito na ako. Hahayaan mo bang limitahan ng kondisyon mo ang abilidad at kagustuhan mong tumulong? Anak, alam mo naman na susuportahan kita. Susuportahan ka namin at magtutulungan tayo. Makalipas ang ilang araw,
Mapanatag din ang loob ni Jose at mas porsigido nang simulan ang kanyang pagiging community volunteer kasama ang iba pang kabarangay. Hindi ko sila bibiguin. Sa unang linggo ng pagiging community volunteer ng anak ko, nakita kong unti-unting bumabalik ang matamis niyang ngiti at ang masiglahing Jose na kilala ko. Natuwa ako dahil naramdaman ko na nahanap na niya ang layunin niya kung ano ang para sa kanya. Oh, anak, ikaw na pala yan. Mukhang masaya ka. Kumusta naman ang araw mo? Ma, alam mo ba? Hindi ko sukat akalain na may mga mahihikayat pa kaming ibang tao, lalo na ang mga katulad ko na sumali sa proyekto bilang community volunteers. Nakakatuwa naman. Masaya ako para sa inyo at proud na proud ako sa inyo, nak. Laking pasasalamat ko rin po talaga sa nangyari at sa programang Kalahi Seeds. Dahil hindi lang ako nang nabigyan ng pag-asa, kundi maging ang buong barangay na baguhin ang aming mga buhay. Masaya rin po kami na nagkaroon kami ng papel sa pagbibigay solusyon sa problema ng ating barangay. Hindi naging madali ang kanilang karanasan sa pagsasagawa ng proyekto. Nakatanggap sila ng ilang pangungutya mula sa ibang kabarangay natin. Kine-question ang abilidad nila bilang volunteers. Pero nang matapos ang proyekto, napatunayan nila sa lahat na kaya nila dahil sila ay nagtulungan. Totoong wala po talagang sukatan ang pagtulong sa ating komunidad, no, Aling Marie? Oo naman. Ganoon po pala ang nangyari kina Kap Jose. Bigla tuloy akong na-inspire na maging community volunteer. Kaya ano pang hinihintay niyong dalawa? Pumunta na kayo doon sa barangay hall, tiyak na hinihintay na kayo ng anak ko at ng iba pang community volunteers. Maraming salamat po, Aling Marie. Dito na po kami. Sige, mag-ingat kayo. At naging community volunteers nga sina Ana at Erwin. Ikaw, kaibigan, ano pa ang hinihintay mo? Tayo na at magkapit-bisig laban sa kahirapan. Ang pagbabago ay simulan sa ating sarili. Ikaw at ako, tayo ang mga... Narito ang cast ng Walang Mukha ang Pagtulong. Caroline Araw bilang DSWD Kalahi Seeds Area Coordinator at Riza. JP Lanuza bilang Erwin at Cap C. Ayo Frenzy Bautista bilang Ana at Joanna. Ranel Ann Sertan bilang Aling Marie. At Joseph Zaldi Santillan II bilang Jose at Pino. Ang kwentong ito ay isinulat ni Ayo Frenzy Bautista. Boses at kapangyarihan, bumangon ka kaibigan, hindi kita pababayaan. Tayo ang lakas ng bayan, kailangan DSWD.